Hello guys, hello Earth Signs, hello Virgo, Capricorn, Taurus. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran na 888. Welcome guys. Salamin natin ko ng messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Okay, so Earth Signs. Okay, tingnan natin. By the way, guys, I hope na wag nyong i-tolerate yung mga nanonood ng aking videos na nagnanakaw sila ng mga clips ko and then pinupost nila sa kanilang channel. Okay? Kasi parang unfair yon sa amin na gumagawa ng original and then kumukuha sila ng mga clips and then pinagkakakitaan nila. Okay? So, may naisip akong parang hindi nila magawa yun is in the middle of my reading, sasambitin ko yung aking channel para hindi nila manakaw yung aking mga videos. And also, alam niyo naman yung style ko ng reading. So, sabihin ko lang sa inyo na isa lang yung channel ko para sa ganitong sitwasyon or ganitong niche. Okay? Okay, so Earth Signs, abundance mindset, ask for your needs to be met. Okay, so Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. So, ay kita natin dito na yung abundance mindset ay sobrang importante yun sa buhay natin. Kasi parang abundance mindset versus negative mindset, diba? Pag palaging positive, palaging abundance yung nasa isip mo, kahit na, like for example, may kausap ka, pag palagi mong sinasabi, ay wala akong pera, talagang mawawalan ka ng pera. Pero pag sinabi mo, may darating, talagang darating yung pera yun. Kasi naghihintay ka and positive yung mindset mo. So, dito sinasabi na yun, see, feel, think, speak about abundance is something you already have, diba? Parang ganun yung manifestation. Yun yung pinaka-simple way ng manifestation is, kahit wala kang nakikitang pera, kahit wala kang nakikitang relationship na magpo-blossom, i-claim mo siya palagi. At mapapansin mo yun, na-attract mo na pala siya. Kasi kung ano yung sinesend out natin sa universe, kung ano yung pinagpipray natin sa Panginoon, yun yung babalik sa atin. Kung negative yun, palaging wala, palaging galit, palaging negative din yung papasok sa atin. Okay? So, next card natin is God and Angels. God and the Angels can come to your aid only if you make a free will choice to be helped. So, yun. Kung gusto mo ng tulong, una mong hinga ng tulong, hindi yung tao. Doon ka na dumirekta sa source. Diba? So, doon ka dumirekta sa source. Hindi ka ng tulong sa ating Panginoon, sa angels, archangels, guys. Okay? And it doesn't matter kung paano kahihingi, through prayer, invocation, or umiyak ka, diba? So, depende yun eh. Yun, dito sinasabi sir dito ng barahan na kung may kailangan tayo, humingi tayo ng tulong. Okay? Walang masama sa paghingi ng tulong. Okay? So, yun. Okay. Okay, so, nanonood kayo guys dito sa Kapalaran 888 pala. Okay, so, kung may nakita kayong video ko na hindi yung sa ilalim niya Kapalaran 888, i-report nyo na lang kasi magnanakaw yun. Okay, pay attention to signs. So, yun, di ba? Dito sinasabi sa'yo na kailangan mong maging aware sa mga sign symbols, synchronicities. Kasi minsan may mga gustong sabihin sa atin like warning ang ating Panginoon, and since nasa ibang dimension sila, hindi ka nila gaganunin eh, di ba? Like, uy, Earth Signs, Virgo, Capricorn, Taurus, may sasabihin ako sa iyo. Hindi ganon. Signs, symbol, synchronicities, smell, di ba? Scent, touch, parang ganon. Yung touch, pero yung touch na hindi ganon, di ba? So pwedeng may ibang tao gagamitin ng Panginoon na pwedeng may sabihin sa iyo like ganon. Okay? So, yun. Like, for example, in my case, nag-grocery ako, tapos nakalimutan ko kung anong bibilhin ko. Nakalimutan ko. Tapos nakatayo lang ako doon sa may gilid. Nag-invoke ako. Sabi ko, Archangel Michael, Gabriel, Raphael, ibigay nyo nga sa akin kung ano yung bibilhin ko kasi nakalista na yun, pero nakalimutan ko yung lista ko. Then yun, after few seconds, may babaeng parang pinush niya yung cart niya papunta sa legs ko.
Tapos nakita ko doon sa cart niya, may patatas. Patatas pala yung bibiling ko, nakalimutan ko, diba? So, ganun. If may kailangan kayo, tawagan nyo yung angels nyo. Kasi, kung naniniwala kayo sa tarot, maniwala kayo na may angel tayo, may guardian angel tayo. Okay? Maniwala kayo na may karma. So, lahat ng ginagawa natin dito sa mundo ay may karma yan. It's either good or bad karma. So, dito sinasabi, pay attention to signs. Kasi may gustong iparating sa'yo ang universe. Gusto kanyang tulungan ng Panginoon. Yung mga helpers, ang guides. Wala silang wala silang parang yun, nakikita nila yung problema mo, yung pag-iyak mo, pero wala silang parang karapatan na pangunahan ka sa kung anong gusto mo. Hanggat hindi ka humihingi ng tulong, hindi yan ibibigay sa'yo. Okay, so yun. Earth signs. Knight of Wands, King of Swords, Five of Wands, Four of Wands. So, nakikita natin, parang meron ditong earth signs na pagod. Physically, mentally, pagod na pagod ka. Pwedeng sa trabaho, it's either relationship. And, mag-ingat ka. Kasi, minsan, pag sobrang pagod tayo, nawawalan tayo ng focus. Pag pagod tayo, nawawala tayo sa direction eh. Nawawala yung mindset natin, yung good mindset natin. Kailangan mo ng focus, kailangan mo mag-focus. Kasi pag hindi ka nakapag-focus, pwede kang makakuha ng kaaway, kadiskusyon, ganito, ganyan. Pwedeng masira yung foundation mo, family, parang ganon. Yung iba naman, pwedeng may mga family misunderstanding na pwedeng masettle ngayong weekend na to. Like yung mga magkakamag-anak na hindi nagkikibuan, ay posibleng magkibuan na. Okay? King of Cups and Judgment. So, isang emotional attachment, emotional situation sa buhay mo ang kailangan mong pagdesisyonan. So, relationship yan, for sure. Okay, Six of Pentacles. So, nakikita ko yung 66 dito. Pwedeng makakatanggap ka ng tulong from far place or pwedeng may mga tao sa malayong lugar na humihingi sila ng tulong sa'yo sa araw na ito. Meron din sa'yo ditong gustong mag-travel, gustong lumayo, gustong magpakalayo-layo, lumipat ng trabaho, ng negosyo, or ng bahay, pero nandun pa sila nag-weigh pa sila ng mga circumstances kung itutuloy nila. Okay, Page of Cups, and then Seven of Cups. So, nakikita ko siya dito na in the future, parang marami kang choices na pagpipilian. Marami kang mga bagay-bagay na kailangan i-give up kung gusto mong matuloy yung pinaplano mo. Relationship. Yung relationship mo ay sobrang kailangan mong trabahuhin siya. Okay? Parang medyo nagdadalawang isip yung iba sa inyo dyan sa relationship. Masyadong magulo. Parang ganun. Okay, so thank you guys for watching and see you again. Bye!